everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, kumusta na kayo? Medyo matagal akong hindi nakapag-upload kasi nabusy ako sa health ko and sa personal life ko. Pero, nabasa ko yung mga comments nyo. So, yun yung main reason kung ba't ako nag-decide na mag-upload ng bagong video kasi marami sa inyong naghahanap sa akin. I'm okay. Sana kayo din okay na and magagaling na yung mga GERD nyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin is about UTI na usong-uso sa mga babae, lalo na sa mga buntis. Pero usually, mga lalaki nagkakaroon na rin ng UTI. Ako, madalas din akong magka-UTI noon. So, simulan na natin. Mabilis lang, explain ko lang kung saan ba galing yung ihi natin para mas maintindihan nyo. So, ito yung kidneys natin or yung bato. Ang ginagawa nito, sinasala niya yung dumi sa dugo natin sa mga sobrang tubig, yun yung nagiging ihi natin. Pagka may ihi na tayo, dadaan yan sa ureter natin o sa tubo, dalawang tubo yan, papunta sa bladder o pantog natin. Dito naiipon yung ihi natin hanggang sa mailabas natin siya sa urethra o yung sa maselang bahagi ng katawan natin. Bakit ba tayo nagkaka-impeksyon? Madalas galing yan sa tae natin or sa pupo natin na nakakapasok sa maselang bahagi ng katawan natin. Ano pa yung mga ibang dahilan kung ba't tayo nagkaka-urinary tract infection? Yung pagkahilig natin sa pagkain ng maalat tulad ng chichirya. Kasi yung mga salts na yan, nakaka-irritate yan ng bladder natin. Ano pa ba? Yung pagpigil ng pag-ihi, sabi ko nga ang ihi ay dumi, kailangan ilabas natin yan para hindi naiipon yung bakterya sa katawan. Pagkabuntis ka, kasi madalas kang ihi ng ihi, mas madalas yung exposure mo sa bakterya. Pang-apat, pagka nagsusuot tayo ng masisikip na underwear, pinagpapawisan yung maselang bahagi ng katawan natin, mas dinadapuan siya ng bakterya. Gusto kasi ng bakterya yung moist o basang environment. Panglima, pagka naupo tayo sa maduming toilet seats, pwede siyang pumasok sa maselang bahagi ng katawan natin. At yung pang-anim, pinaka-common, madalas na mali ng kababaihan, is yung maling paglinis ng ari natin o maselang bahaging katawan. Dapat, pag nagpunas tayo, from front to back, patalikod siya, mula sa harap, patalikod, para hindi nakakalat yung bakterya. Okay? So, ano ba yung mga simptomas ng UTI? Number 1 dyan is yung mahapdi o masakit na pag-ihi. Parang may burning sensation pag umiihi tayo. Pangalawa dyan is yung masakit yun sa may bandang baba ng tiyan natin, sa balakang or sa likod natin. Pangatlo, yung madalas na pag-ihi natin, yung hindi na normal yun ilang beses ka nang pumupunta ng banyo para umihi. O yung balisaw-saw na tinatawag natin, pero konti lang yung lumalabas. Pang-apat is pagka malala na yung infection mo, nagkakaroon ka ng lagnat. Yung iba, panglima, pag umihi, may kasama ng dugo. Ngayon, pwede bang mawala ang UTI nang hindi ka umiinom ng gamot? Pwede kung hindi pa siya malala. Pwedeng inuman mo lang yan ng maraming tubig at saka ng prune juice. So yung prune juice, effective talaga yan. Proven ko yan. Pero pagka 2 araw na, ganun pa rin yung simptomas, kailangan mo nang magpa-check up sa doktor. Kailangan bigyan ka ng gamot panglaban ng infeksyon. Pwede mo siyang inumin ng pang 7 days, depende kung ano yung reseta nila sa inyo. Pero ngayon, meron ng gamot na nasa 800 to 700 pesos. Isang tableta lang siya, isang araw mo lang siyang iinumin, mawawala na yung infeksyon mo. Para makatipid kayo, pag sa tingin nyo meron kayong mga simptomas ng UTI, magpa-urinalysis na muna kayo sa labas. Sa mga diagnostic laboratory test, nasa 80 to 100 pesos lang yan. Pag may result na kayo, saka kayo magpa-check up. Kasi pagka may simptomas na kayo, nagpa-check up kayo sa doktor, magbabayad kayo, sasabihin magpagawa kayo ng urinalysis, babalik na naman kayo sa kanya. So, 2 bayad yun sa doktor. Yun lang. Thank you!